Isang napakalaking galaw ang nangyari sa mundo ng cryptocurrency, lalo na po kay Pi Network. Sa loob lang ng ilang oras, mahigit 86 million Pi tokens ang biglang winidraw mula sa isang malaking crypto exchange na si OKX. Dahil dito, tumaas ng 11% ang presyo ni Pi sa market. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? May dapat ba tayong ikabahala? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng balitang ito ay ang BN Crypto. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Pi Network sa OKX. Ayan, ayon po sa Pinex Jan, isang kilalang community account sa X o dating Twitter, mahigit 86 million na Pi tokens ang biglang na-drain or winidraw mula sa OKX. Sa madaling salita, halos wala nang natitirang Pi token sa OKX. Ang natira lang sa kanilang wallet ay 21 million tokens. Dahil dito, maraming supporters ni Pi ang nagsimulang mag-isip na baka may supply shock na mangyayari. Ang supply shock ay nangyayari kapag biglang nababawasan ang available na supply ng isang token sa market. Kapag nangyari ito, natural na tumataas po ang presyo dahil mas konti ang available na supply pero mataas ang demand. Kaya naman, sa loob ng 24 oras, nag-surge agad ng 11% ang presyo ni Pi at pumalo po siya sa halos 0.80 kada token. Base po sa datos ni CoinGecko. Ayan. Ngayon ay bakit naman po big deal ang withdrawal na ito? Simple lamang. Dito sa mundo ng crypto, kapag may malalaking galaw mula sa mga tinatawag nating whales o yung mga malalaking holder ng isang coin, kadalasan ay may sinusundan silang strategic reason. Ang biglaang withdrawal ay ng napakaraming Pi tokens ay nagbigay po ng sinyalis na posibleng ayaw ng mga holder na ibenta ang kanilang Pi sa kasalukuyang presyo. Ang ibig sabihin ay may paniniwala silang tataas pa ito sa mga susunod na araw. May iba ring nagsasabi na baka may alam ang mga malalaking holders na hindi pa alam ng publiko. Maaring may development sa loob po ng Pi Network na hindi pa nare-release sa media. Isa pang posibilidad ay sadyang coordinated ang galaw na ito para bawasan ang supply sa mga exchange tulad po ng OKX at puwersahin ang market na tumaas ang presyo. Ngayon is ano naman ang ibig sabihin ng ganitong galaw para sa market ni Pi? Kapag ang isang coin ay wini-withdraw mula sa exchange at nililipat sa mga personal wallets o tinatawag na self-custody wallets, ibig sabihin nito ay mas kaunti na lang ang tokens na available sa public trading. At kapag bumaba po ang supply, tumataas ang presyo. Ito ang dahilan kung bakit maraming investors ngayon ang nagiging bullish o positibo ang pananaw kay Pi. Ayon po kay Pinex Jan, yan, sabi niya ay this isn't just a withdrawal, it's a power move. Yan po ang kanyang sinabi. It's a power move daw. Ibig sabihin ay coordinated ito at bahagi ng isang mas malaking plano para buuin ang perception na may scarcity itong si Pi. Pero legit ba ang hype na ito? O baka hype lang talaga? Ito ang tanong na mahirap pong sagutin ng diretso. Oo, tumataas si Pi. Oo, maraming community members ang excited. Pero kung susuriin natin, marami pa ring fundamental na issue si Pi Network. Una po sa lahat, wala pa ring mainnet launch or hindi pa fully open ang kanyang mainnet. Hanggang ngayon ay nasa partial mainnet pa rin po siya. Na ibig sabihin ay hindi pa talaga ganap na nailalabas ang kanyang buong ecosystem. Pangalawa ay hindi pa rin po recognize si Pi sa ilang malalaking platforms gaya ni CoinMarketCap.
Marami ang nagrereklamo na hindi accurate ang circulating supply na ipinapakita sa mga sites na ito na siyang nagdudulot ng kalituhan sa tunay na value ni Pi. Pangatlo ay hindi pa rin po siya listed sa mga malalaking exchanges gaya ni Binance. Hanggang ngayon ay hindi pa rin klaro kung kailan siya magiging available sa mas malaking global market. Ngayon is ano naman po ang sinasabi ng mga community tungkol dito. Marami pong pioneers o mga early supporters ni Pi Network ang nagsasabing napalaki ng potensyal ni Pi, lalo na't milyong tao na ang nagmina nito gamit lang ang kanilang cellphone. Ang Pi Network ay isa po sa may pinakamalaking mobile mining community sa buong mundo. Ngunit ang tanong po ng karamihan, kailan magiging tunay na may gamit si Pi? Sa ngayon kasi, wala pa itong solid na use case na pwedeng paggamitan sa totoong buhay gaya ng pagbili ng produkto o serbisyo. Ngayon is ano naman ang ibig sabihin ng price decoupling ni Pi mula kay Bitcoin? Yan, na-content po natin yan kanina. Kaya brief summary lamang po tayo rito kung ano yan. Normally, kapag gumagalaw po si Bitcoin, sumusunod ang iba't ibang altcoins. Pero kamakailan ay napansin na si Pi ay tila nagdi-decouple o hindi na po siya sumusunod sa galaw ni Bitcoin. Ibig sabihin ay kahit bumagsak o tumaas si Bitcoin, hindi agad naaapektuhan si Pi. May dalawang posibleng dahilan dito. Una, posibleng gumaganda na ang independent momentum ni Pi na magandang senyales. Pero ikalawa, posibleng mataas po ang speculation na walang sapat na backing sa real fundamentals. At kung puro hype lang ito, delikado itong mauwi sa biglaan at malakas na pagbagsak ng presyo. Yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Para sa atin po dito sa Pilipinas, maraming Pinoy ang kasali dito kay Pi Network. Marami sa atin ang nagmina po nito sa simula pa noon gamit lang ang app. Kaya natural lang na excited tayo makita ang pagtaas ng presyo. Pero tandaan po natin, hindi pa ito ganap na cash out opportunity. Hanggat wala pang solid na exchange listings at hindi pa fully open ang kanyang mainnet, delikado pa ring tumaya ng malaki kay Pi. Ang mga ganitong galaw ay pwedeng pagkakitaan ng kaunti. Pero wag po tayong basta mag-all-in, lalo na kung speculative ang galawan. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang withdrawal po ng 86 million na Pi tokens mula kay OKX ay isang strategic move ng community para pataas ang presyo ni Pi. Posibleng may insider info, posibleng coordinated lang, pero sa ngayon, hindi pa rin ito sapat na basihan para masabi nating malapit nang maging stable at fully usable si Pi. Para sa akin, habang exciting po ang development na ito, caution pa rin po ang dapat. Oo, i-hold lang natin kung meron po tayong Pi. Pero kung balak po nating bumili, aralin muna natin ng mabuti ang risk. Ang crypto po ay mabilis kumita, pero mas mabilis ding malugi kung hindi tayo maingat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.